may kakambal na sumpa. Ako iyong sunduin at ibalik sa iyong pinaroroonan. Kasama ang Panginoong Diyos na kung saan ako hindi masasaktan pa. Ako'y pagod ng mabuhay. O aking ina! Sunduin niyo na ang iyong bugtong na anak kasama ang mga anghel at santo. Wala nang halaga! Ang aking buhay wala nang halaga! Buenos noches, Tia Isabel. Jesus ko, Marioset! Mag-ingat nga kayo, mga bulagsak! Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ayoko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon na kong nagtiis sa pagdidiil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang purura paruko. Ngunit ako'y inihatid. Iilang matatanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Maganda kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka ay magdamdam pa si Kapitan Tiago. Matagal nang kinalimutan ni Tiago ang kanya sarili bilang isang Indio. Malayo na sa mga walang galang na tao na iyon. Siguradong hindi naman kasing saklap ang nangyari sa kanila ang sa akin. Nako, nagsayang ka lang ng panahon sa pagpunta rito. Wala kang ibang makikita kundi ang tinula sa handaan at matutulog ka man lang ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod ko na ipagkilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisita? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagal ako makita ka muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Teka, ngunit ako'y nagkakamali. Patawad, Reverensya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Isang mabuting tao ang iyong ama. Kilala ko at malimit kong kasama ang iyong ama at masasabi ko na siya ay kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga papuri sa aking ama. Gayon man ako yung kanyang anak ay walang kaalam-alam. Handa na po ang mga pagkain, mga senyorita at senyor. Iho, halika. Pinagluto kita ng tinola. Batid kong matagal mo na itong hindi natitikman. Servidor, ipasok mo na ang sopas. Hoy, ikaw. Dalhin mo nga yan dito. Pronto. Alam niyo ba sa lahat ng pagkain sa Las Filipinas ay ang tinula ang aking paboritas? Es muy delicioso. Maaari niyo bang patigilin ang musika? Nakakarindi sa tenga. Ipahinga niyo muna ang inyong mga instrumento. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aral sa Europa? Mabuti at hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Kay Keres de Ser. Halos 1 taon akong nawala, kaya't wala akong nakuhang impormasyon dito. Maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa alam ang totoo ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasaan ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo natatanggap ng mga telegrama. Ferdinamis Ibarra. Mabagal pa rin. 7 taon ako sa bansang Europa.
Ngunit ang bansang pinapanggalingan ay hindi pa rin umuunlad. Binata, mag-ingat kayo sa inyong mga lihim na kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo sa wari ko'y. Naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkabatid, wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalasang masyadong kapanatagan ay maaaring magdulot sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra, ay di pa rin ako makapaniwala na mayroon pala siyang mga nakakatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung ano ang kadahilanan ng pag-alinlangan ni Kapitan Tiago na magsabi sa aking kaalaman ng aking ama. Ngunit bakit siya'y nakulong sa piitan? Ano ang kasalanan niya? Sa pagkasangka lang ng isang batang pinagpapalo ng baston, ay natulak ang sundalo at nabagok. Nakulong siya at sa kulungan ay nagkasakit at namatay. Magandang hapon kaya Isabel. Nais ko po makausap si Maria Clara. Nandito siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat at dumalaw ka sa aming tahanan. Magandang hapon, Kapitan. Nais ko po makausap si Clarita. Sige na, Clarita. Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, tawagin mo na siya sa kanyang kwarto. Masaya ako at tayo pinagkasundo ng ating mga magulang. Dahil kung hindi ako makakahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng inyong sinabi. Dahil dyan, siguro marami ka nang nabihag na kababaihan sa Europa. Napakagandang likha ng Diyos, ang aking kasintahan. Bakit pa ako hanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala na hindi mo binuksan ang iyong mga mata sa mga magagandang dilag. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Paalam, aking minamahal. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman? Hindi ka pa nakakaranas sa umibig, hindi ba? Ay nako, Tiago. Huwag mo akong ginaganyan. Hindi naman ako manhid sa aking mga manliligaw. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magsindi ka ng kandila kina San Roque at San Rafael. Saan ang inyong tungo? Malap po, Padre naman. Pupunta kami ng Dieterio upang kunin ang aking mga gamit na natitira. O bueno, pupuntahan ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? Mayroon lamang akong importanteng sasabihin. Ngunit, doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo na mabuti ang binabanggit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Masusunod ang iyong sinasabi, Padre. O bueno, aalis na ako. Sabi ko na nga ba't ang kahilingan ko rin ang masusunod. Makinig kayo. Ganda ng panahon, di ba? May darating na dilubyo. Ang tangi kong kakampi, sapagkat ito magdadala ng unos sa inyong lahat.
Sinabi ko sa bawat kapitan ang pagbinhi ng kanilang kidlat at pagrarayos. Kayo rin ang mawawalan. Hilahin mong mabuti, Crispin. Magpahinga muna tayo. Kakanina pa tayo nakatayo at nagpapatugtog ng kampana. Hindi pwede. Papagalitan tayo ng sakristang mayor. Oo nga pala. Yan lamang ang sisweldohin ko ngayong buwan. 2 reales na lang, Crispin. Bayaran mo na kaya sila para hindi na nila tayo gugulihin at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa nang inabot ko sa sakristang mayor. Ang sinasabi nilang ninakaw mong ginto ay 2 oras na yun. Hindi sasapat ang aking sweldo noon. Natatakot na ko eh. Napakasama ng bagong kura at ang sakristang mayor. Mga pasaway na bata, bakit kayo nagpapahinga at hindi nagpapatugtog ng kampana? Ikaw, Basilio, magmumulta ka sa hindi magandang pagtugtog ng kampana. Hindi ka uuwi sa alas 8, uuwi sa alas 10 ng gabi. Ngunit uulihin kami ng mga gwardya. Wala akong pakialam. At sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang iyong mga ninakaw. Hindi naman po kami nagnanakaw eh. At sumasagot ka pa. Naku, siguradong masasarapan sila Crispin at Basilio nito. Sisa! Nasaan ang pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang, niluluto ko pa ang pagkain. Dali na! Hindi mo ba hihintayin ng iyong anak? Si Basilio, uuwi siya. Magsiswerte siya ngayon. Hindi na, ipagtatabi mo na lang ako ng 1 real. Nay! 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 Sus Mariusep, napano ka, Basilio? Huwag ka nang mag-alala sa akin, Nay. Naiwan po si Crispin sa simbahan. Naiwan? At siya ba'y buhay? Buti naman, bakit ka duguan? Ako po'y tumakas lamang sa kumbento at ngayon lang po ako pinauwi ng sakristang mayor. Nakasalubong ko po ang mga gwardiya sibil ng bayan at sinigawan po nila ako ng Pernvivi at pinamputukan po nila ako at hinampas po nila ako. Walang hiya ang mga gwardiya sibil. Halika't ating buhatin ng inisip. May pagkain po ba dyan? Nagugutom na po kasi ako. Pasensya na anak, 1 tawilis na lang ang natira para sa iyo. Bakit nga ba pinarusahan si Crispin? Pinarusahan po siya ng sakristang mayor dahil pinagbintangan siyang nagnakaw ng 2 ginto kahit hindi naman po siya nagnakaw. Bata, ilabas mo yung mga ninakaw. Wag po! Wag po! Tama na! Tama na! Napano ka, Basilio? Nay, ayoko na po maging sakristan. Kunin niyo lang po yung huling sweldo ko sa kumbento. Kakausapin ko lang po si Don Ibarra na maging apostol ng kanilang mga hayop. Pag-aralan niyo lang po si Crispin, pumayag na po kayo. Magandang araw po. Sino po kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. Gusto ko po sana makausap ang iyong kuran. Hindi maaari. May sakit ang kuran. Kung ganun ay gusto ko po sana makausap si Crispin. Huwag kang makaisa. Si Crispin ay nasa iyo na. Si Basilio lamang po ang nasa aming bahay. Si Crispin ay naiwan dito at gusto po siya makausap. Naiwan nga, pero tumakas na rin dahil ang daming ninakaw. Baka nga inahanap na siya ng mga guardian civil sa inyo. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit may masama ka namang mga anak kagaya sa kanilang ama. Lalo na yung maliit, nako, baka higitan pa niya ang kanyang ama eh. Hindi po. Naiwan ko po dito si Crispin. Tumayo ka na dyan? Hindi.
Umalis ka nga! Umalis ka nga dyan! Nakakahiya ka dito! Crispin! Anak! Crispin! Ipinahanda ko na ang mga kailangan bago magbukang ni Wayway. Wari ko'y may masamang intensyon ang bagong kura sa aking mahal. Porke? Wari ko'y binabantayan niya ang lahat ng mga kilos ko. Nakikita ko sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa higla na tila napakahiwaga. Hindi ko manawaan ang kanyang mga sinasabi. Pati Sinang at Andeng nakakapagbalita na ang kura ay di na masyadong kumakain at tila'y napapabayaan na ang kanyang sarili. Ngunit hindi natin maaaring hindi siya kumbidahin, lalo na't may kaugalian na tayo. Isa pa'y nandito na rin siya. Ngunit kay ganda ng simoy ng hangin. Hindi ba kayo natatakot na kayo'y magkasakit at magkasipon? Maganda ang gabi, Padre. Tunay nga naman napakasarap na lumanghap ng sariwang hangin. Isa ang kasiyahan sa bukid ang inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari ba kayong dumalo? At saan naman magaganap ang kasiyahang iyon? Sa may batis po sa may gubat Iberaos, malapit sa puno ng mga balili. Iyon po kasi ang napiling lugar ng mga dalaga. Para mapatunayan kung wala akong samang loob dahil sa nangyari, ikinalulugod kong tinatanggap ang iyong imbitasyon. Maria Clara, aalis na ako. Pagkita na lang tayo bukas. Paalam, mahal ko. Padre Salve, mauuna na po ako. Ginoong Crisostomo, hindi niyo po ako kilala, pero 2 araw na po ako naghihintay sa iyo sa San Diego. May kailangan po ba kayo? Tinatawag nila po ako na tulisan pero wala po akong kadugong ganyan. Ano po ang kailangan mo, Ginoo? Gusto ko po sanang humingi ng tulong. Tara, sumama ka sa akin. Ikaw bang ina ni Crispin at Basilio? Opo, bakit po? Nasaan si Crispin at Basilio? Tinatago mo ba sila? Hindi ko po alam at hindi ko po sila tinatago. Hindi, sumama ka sa amin. Wag! Wag! Bitawan niyo! Wag! Wag! Uy, laya ka na. Crispin! Basilio! Mga anak! Nasaan na ba kayo? Puno! Nakita mo ba si Crispin at Basilio? Halaman! Nakita mo ba si Crispin at Basilio? Crispin! Basilio! Nakita niyo ba si Crispin at Basilio? Crispin! Basilio! Nakita niyo ba si Crispin at Basilio? Bis na kayo ng inyong nanay. Nandyan ba si Crispin at Basilio? Tila'y ibig mamalimos. Uy! Buhaya! Sa may bakla dito! Padre Salve, may liham na dumating para sa iyo. Bueno, ihanda mo aking karwahe at ako'y aalis na. Nandito ka pala, Ginoo. Istorbo ko po yata kayo. May paglilingkod po ba ako? Nais po akong may siyang guni sa iyo.
Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Hindi ako nagsusulat para sa ating panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Mababasa rin lang aking mga sinusulat kahit hindi na napapahalagaan at susunugin pa nila. Ngunit ang susunod na salin ay matatalino. Ang wika po ay inyong ginagamit. Ating wikang Tagalog. Maaari po bang gamitin ang hieroglifiko bilang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mas mabuti ang alpabetikong Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko pong humingi ng payo sa inyo, kagaya na lamang ng aking ama na buhay pa. Nais ko pong magpatayo ng paaralan at bilang pag-aalala na rin sa aking tatay. Pangarap ko din iyan, pangarap ng isang baliw. Iisipin din ba nilang baliw ka dahil humingi ka ng payo sa taong pinagkaalamang baliw? Naniniwala ako na magtagumpay ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung makipagtulungan kayo sa mga taong sasabihin ko. Totoong makapangyarihan ang kura. Ngunit hindi ako naniniwala sa mapangabusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang pinakikinggan. Walang pinakikinggan kundi ang mga kura. Parang isang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumarating. Pipi ang bayan kaya walang dumarating. Ngunit darating din ang panahon na iyon. Nauunawaan ko ang iyong sinasabi. Ngunit dapat ninyong malaman na galing sa utos sa itaas ang natutupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik sa kamay? Hindi niyo ba alam na sila ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais mapaghiganting ang aking ama, kundi sa alang-alang na kapakanan ng aking reliyon. Ay nako, Iho. Huwag mo na ituloy ang iyong plano hanggat hindi niyo lubusang natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniniwalaang patayo ko ang paaralang magsisilbing tulay upang lumaya ang kamangmangan na sa bayang ito. Mabibig ko man kayo, makatutuwa ang iyong nararapat na gawin. Naniniwala ako sa iyong sinasabi. Salamat po, Ginoo. At ngayon din po ako'y patutungo. Ako sa kura na hindi kagaya ng Padre Damaso. Aking mahal na anak, ako ay may pasalubong sa iyo. Isang agnos at esmeralda at isang kapirasong kahoy na galing pa sa bangka ni San Pedro. Napakaganda naman neto, Ama. Salamat po. O siya, Ama, ako'y magpapaalam sa inyo. Pupunta po lamang kami sa bayan. O sige anak, ngunit umuwi ka ng maaga sapagkat dadating ang iyong ninong na si Padre Damaso. Ibarra, dito ka na rin maghapunan. Salamat po sa imbitasyon ng Kapitán. Ngunit may iba rin akong bisita. Magandang umaga sa iyo, Tasyo. Ang masaya ay hindi pagkakahulugan ng paggawa ng kabaliwan. Ang iyong pananaw ay tama. Subalit, wala tayong magagawa dahil ito ang utos ng kapitan at ng puro. Senyor, may naghahanap po sa inyo. Sino sila? Hindi po siya nagpakilala, ngunit sabi niya ay kilala ka niya. Sige, papasukin mo siya. Iho, pumasok ka. Oh, Iho, ikaw pala yan. Hindi ko inasahan ang pagdating mo. Halika't umupo ka at mag-almusal tayo. Tatawad po, Senyor, pero kailangan niyo pong mag-ingat dahil ang dami niyo pong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang nagsabi niyan. Marami na po silang nagtago sa likod ng gintong tuka. Ang bait na katauhan ay isa na ang madilaw na tao kabilang na sa kanila. Hindi lang ako gaanong sigurado sa iba, pero para hindi kayo mapahamak, dapat po malaman nila
na hindi kayo nag-iingat at hindi kayo naghahanda. Ikinalulungkot ko ang matinoang tangi na kanina. Ngunit kung nabuhay lamang siya, mapakinabangan natin upang matugunan ko pa ang aking mga kaaway. Minuto, Senyor. Nagkakamali po kayo. Sa galit niya, kung siya ay buhay, matatago na lamang siya sa ating malungkot na pamalaan. Wala, Senyor. Mauna na po ako. Maraming salamat.